mainit na balita ngayong tanghali. Bahay ng celebrity doctor na si Joel Mendez sinalakay ng NCRPO at SSS personnel dahil sa umano'y hindi pagbabayad ng tamang premium. United Nations Special Rapporteur nanawagan sa Malacanang na imbestigahan ng umano'y extrajudicial killing sa bansa matapos na ipatigil ng Pangulo ang anti-drug war ng pamahalaan. Preliminary investigation sa pagpatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa tinapos na ng DOJ. Interim bilateral ceasefire talks ng pamahalaan at ang National Democratic Front sa the Netherlands tuloy pa rin ngayong buwan sa kabila ng pagbawi ng mga rebelde sa unilateral ceasefire. Pabrika sa loob ng export processing zone sa General Trias, Cavite, mahigit 12 oras nang nasusunog. Mga nasugatan umabot na sa mahigit 100. At BFP firefighters sisikaping maipanalo ang do-or-die game kontra sa twice to beat na PNP responders sa quarterfinals ng UNTV Cup Season 5. Magandang tanghali. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking biktima ng pambubugbog sa Bulacan kagabi. Narito ang report ni Nestor Torres. Nakahandusay pa sa kalsada ang biktima na si Joshua Samaniego, 43 anyos, nang datnan ng UNTV News and Rescue Team sa MacArthur Highway, Barangay World First, Balagtas, Bulacan, pasado alas 11 kagabi. Ayon sa kaibigan ng biktima na humingi ng tulong sa grupo, pinagtulungan silang bugbugin ng 4 na kalalakihan. Ngunit nakatakas siya sa mga ito at humingi ng saklolo sa UNTV News and Rescue. Yung nga lang, yung paglabas namin, hindi ko nakakalain na magkaganon. Paglabas namin, yun na. Basta may umano lang sa amin eh. Sinuntok ako, takbo ako. Simabot na ako. Hindi ko akalain yung kasama ko. Yung palang mapupuruan. Nagtamo ang biktima ng mga sugat at pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan at posibleng head injury na agad namang nilapatan ng paunang lunas ng grupo. Matapos bigyan ng first aid ay isinugod na sa Bulacan Medical Center ang wala pa ring malay na si Joshua. UNTV, punta ako doon. Di humingi ako tulong sa inyo. Tinulungan niyo po ako, okay na. Maraming salamat po sa inyo. Sa ngayon ay iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente at inaalam ang pagkakakilanlan sa mga suspect na agad tumakas matapos ang pambubugbog. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Sinalakay ng mga operatiba ng National Capital Region Police Office o NCRPO at SSS personnel ang tahanan ng celebrity doctor na si Joel Mendez dahil sa umano'y hindi pagre-remit ng SSS contributions ng kanyang mga empleyado. Mula sa Quezon City, may report si Grace Casin, live. Grace? Floor, dala ang warrant of arrest. Pinasok ng mga tauhan ng PNP ang bahay ng celebrity doctor na si Joel Mendez sa Barangay Talipapa, Novaliches, Quezon City. Subalit bigo ang mga ito na iserve ang arrest warrant dahil mga empleyado lamang ang nadatnan ng mga pulis sa kanyang bahay at ayon sa mga ito ay nasa Cagayan de Oro raw ang doktor. Base sa dokumentong hawak ng SSS Legal Department, 1.8 million pesos ang halaga ng kontribusyon na hindi ito niremit sa SSS mula 2011. Si Mendez ay naharap ngayon sa 6 hanggang 7 taong pagkakakulong dahil sa paglabag sa Section 22A ng Republic Act 8282 o SSS Law. May tuturing na itong wanted hanggat hindi pa ito sumusuko sa mga otoridad. Flor? Maraming salamat sa iyo, Grace Casin. Nagulat mula sa Quezon City. Tinapos na ng Department of Justice ang preliminary investigation sa pagpatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Mula sa DOJ, may report si Roderick Mendoza, live. Yes, Roderick. Lord, submitted for resolution na itong kasong multiple murder laban dito sa 23 mga tauhan ng PNP CIDG Region 8 dahil nga sa pagpatay dito sa Albuera Mayor Rolando Espinosa at sa isa pang inmate na si Raul Yap sa loob ng kulungan sa Leyte Sub-Provincial Jail.
Sa pagpapatuloy ng pagdinig kanina, naghain ng musyon ang ilang respondents upang ibaliwala ang reklamong isinampa ni Kerwin Espinosa dahil wala naman itong personal na kaalaman sa insidente at ibinatay lamang nito ang kanyang mga aligasyon sa reklamong inihain ng NBI. Naghain din ng counter affidavit si dating CIDG Region 8 Chief Police Superintendent Marvin Marcos upang sagutin ang mga akusasyon ni Kerwin. Itinanggi nitong tumanggap siya ng drug money mula kay Kerwin at sa tatay nitong si Mayor Espinosa. Iginiit pa ni Marcos na gumaganti lamang sa kanila si Kerwin dahil ang kanyang unit ang naging instrumento upang makasuhan at maaresto ang mag-ama dahil sa pagbebenta ng illegal na droga. Sinabi naman ng abogado ng mga respondent na si Attorney Roland Inting na wala pa rin naipakitang ebidensya ang NBI at kampo ni Kerwin na nagsabwatan ang mga pulis ng CIDG Region 8 sa pagpatay kay Mayor Espinosa sa loob ng selda nito sa Baybay Leyte Sub-Provincial Jail. Iginit pa ng abogado na valid ang search warrant na isinilbis alkalde sa loob ng kulungan noong Nobyembre at sinusunod lamang ng mga pulis ang utos na galing sa korte. Flora, tapos na itong pagdinig dito sa kaso at sarado na nga itong multiple murder case dito sa DOJ at maglalabas na lamang ang DOJ panel ng kanilang resolusyon kung tuluyang kakasuhan sa korte itong mga pulis. Flor? Maraming salamat sa iyo, Roderick Mendoza, nagulat mula sa DOJ. Pinabulaanan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG-NCR na binibigyan ng special treatment ang sumukong dating opisyal ng PNP na si Cesar Mancao. Mula sa Kamkrame, may report si Lea Ilagan live. Go ahead, Lea. Magandang tanghali sa Flor, kinimpirma ng Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region na nakahiwalay ng kulungan ang dating police officer at dating hepe ng Presidential Anti-Organized Crime Task Force Luzon na si Police Senior Superintendent Cesar Mancao. Ayon kay CIDG-NCR Chief Police Senior Superintendent Belly Tamayo, hindi nila isinama sa detention cell na mga drug suspect at abu sayyaf si Mancao. Subalit, hindi aniya itong may tuturing na special treatment. Katwiran ni Tamayo, kailangan nilang siguruhin ang kaligtasan ng dating opisyal habang hinihintay ang commitment order mula sa korte kung saan talaga ito ikukulong dahil pananagutan nila kung ano man ang mangyari dito. Sa kasalukuyan, aniya ay nakakulong si Mancao sa isang kwarto sa loob ng CIDG-NCR. Subalit, hindi rin ito nakalalabas tulad ng ibang preso. Bagamat wala pang dumadalaw kay Mancao, simula noong sumuko noong Lunes ng umaga ay obligado ring sumunod sa oras ng dalaw ang mga bibisita sa kanya. Si Mancao ay kaklase ni na PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa at CIDG Chief Police Director Ruel Ubusan sa PMAC nagtala class of 1986. Siya ang isa sa pangunahing suspect sa pagdukot at pagpaslang sa sikat na publicist na si Salvador Bubi Dacer at sa driver nitong si Emmanuel Corbito noong November 2000. Balik sa floor. Lea Ilagan, nagulat mula sa Kamkrame. At sa iba pang mga balita, nakatakdang simulan bukas na Department of Justice ang muling pag-iimbestiga sa kaso ng pagdukot at pagpatay sa Koreanong si Ji Ik-ju. Ipinasya ng Angeles City RTC Branch 58 ang re-investigation sa Ji Ik-ju Slay case sa kahilingan ng Public Attorney's Office o kaya PAO na tumatayong abogado ni SPO3 Ricky Santa Isabel. Pinadadalo ng DOJ sa pagdinig sina Police Superintendent Rafael Dumlao, SPO4 Roy Villegas, SPO4 Ramon Yalung, SPO3 Santa Isabel, PO2 Christopher Baldovino, Gerardo Ding Santiago, Jerry Omlang, Christopher Alan Grunberg at ang katulong ng pamilya ng biktima na si Marisa Morquicho. Pinadadalo rin sa pagdinig kabilang rin sa harap sa pagdinig ni Police Senior Superintendent Glenn Dumlao at ang asawa ng biktima na si Kyung Jin Choi. Ipinahayag ng Department of National Defense o kay DND na mangangailangan pa ng official order mula kay Pangulong Rodrigo Duterte bago payagan ng mga sundalo na manghuli ng mga tiwaling pulis at drug personalities. Narito ang report ni Brian De Paz. Let me reorganize the enforcement dyan sa drugs sa police. In the meantime, they would be arrested and I will order you to arrest them.
Inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Armed Forces of the Philippines na suportahan at tulungan ang Philippine Drug Enforcement Agency sa laban kontra illegal na droga sa pamamagitan ng pag-aresto sa mga tiwaling pulis at drug personalities. Ngunit ayon sa Department of National Defense, kailangan pa nila ng official order mula sa tanggapan ng Executive Secretary na siyang magiging batayan ng mga sundalo sa kanilang bagong assignment. Ayon kay DND spokesman Arsenio Andolong, mahalaga na maidetalye ang mga tungkulin at limitasyon ng militar sa operasyon sa iligal na droga. The Department of National Defense has requested the Office of the Executive Secretary to issue an official order regarding this presidential directive to serve as a legal basis for our troops to follow. By the same token, the President's verbal directive to arrest quote-unquote scalawag cops should also be covered by a formal order. Kailangan din anyang malaman kung ano-anong unit sa AFP ang kikilos ukol sa drug operation, lalo't hindi sanay ang mga sundalo sa pag-aresto ng mga kriminal. Walang mandate ng AFP na to effect arrests. Kung maaalala niyo, even the field, di ba? Pagka merong tayong nahuli sa operations, ang nag-i-implement ng arrest warrant ay palaging police. Sa ngayon ay maaari naman anyang magkaroon muna ng Memorandum of Agreement ang AFP at PIDEA upang makapagbigay na sila ng assistance sa mga anti-drug operations nito. Tutol naman si Senador Panfilo Lacson na dating PNP chief na gamitin ng mga sundalo sa laban kontra droga. Ako, I will stand up against it, dahil magkakagulo tayo pagka ang mag-check na ng police yung military, we might end up having armed people, legitimate armed forces na naglalaban-laban. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Nanawagan ang United Nations Special Rapporteur Agnes Callamard ng investigasyon sa mga extrajudicial killing sa bansa. Ginawa ni Callamard ang panawagan ilang araw matapos na ipatigil ni Pangulong Rodrigo Duterte ang war on drugs ng Philippine National Police. Ano itong report ni Rosalie Coz? Positibo ang naging pagtanggap ni United Nations Special Rapporteur on Extrajudicial Killings Agnes Callamard sa pagpapahinto ng pamahalaan sa war on drugs nito. Sa kanyang tweet, sinabi ni Callamard na dapat ding imbestigahan ng pamahalaan ang umano'y unlawful deaths at papanagutin sa batas ang mga lumabag at pagbayarin sa kanilang mga gawang mali. Kinilala naman ng Malacanang ang naging pahayag ng UN Special Rapporteur. Ngunit sa isang statement, muli namang nilinaw ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na magpapatuloy pa rin ang war on drugs ng pamahalaan hanggang sa huling araw ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte gaya ng nauna nitong ipinahayag. Wala na yung March. Hindi ko man nakalain. Mayor kasi ako noon. When I was making humbug, said stop drugs, ang paradigm ko was limited to Davao City. Little did I know when I became president and had access already to all information available. And to my horror, and the Filipinos saw it and everybody, including the human rights, thousands, hundreds of thousands Filipinos surrendering every day. At ayaw nilang maniwala na yung bangag na hindi na nag-surrender, yun talaga yung lumalaban. Nanindigan din itong hindi kinukonsinti ng pamahalaan ang extrajudicial killings na ipinapalagay ng mga ulat na bahagi ng police operations. Muli rin itong binanggit na may direktiba na ang Pangulo na imbestigahan ang mga ulat ng EJ case at nagbigay ng katiyakan ang pamahalaang isa sa publiko ang resulta ng investigasyon sa tamang panahon. Si Callamard ang isa sa mga tumutuligsa sa war on drugs ng pamahalaan na unang inimbitahan ni Pangulong Duterte na magtungo sa Pilipinas upang mag-imbestiga. Ngunit hindi pa natutuloy dahil sa pagtanggi ng magkabilang panig na sumunod sa kondisyon ng bawat isa. No, I want it discussed on public. So she can state her case. Ganon, ginawa mo, then I can refute her. Kasi tatanungin ko lang sa, where did you get that garbage? Anong extrajudicial killing? Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacanang.
Nakikipagtulungan ang isang grupo ng mga abogado sa Commission on Human Rights sa pagbibigay ng legal assistance sa mga umano'y biktima ng drug-related killings. At mula sa Quezon City, may report si Mon Ocson live. Magandang tanghali sa iyo, Mon. Yes, Wyla, isang kasunduan ang pinirmahan ngayong araw ng Commission on Human Rights at ilang mga law group upang tulungan ang mga biktima ng paglabag sa human rights, partikular na ang mga biktima ng drug-related killings. Kabilang sa mga law groups ay ang Artikulo 3, Ateneo Human Rights Center, Free Legal Assistance Group at iba pa. Magbibigay ng legal assistance ang mga law group upang maipagtanggol ang karapatang pantao. Kasabay nito ay ang pagdiriwang ng ika-30 anibersaryo ng 1987 Freedom Constitution. Dumalo sa pagtitipon ngayong araw ang ilan sa mga Constitutional Commissioner o ilan sa mga nagbalangkas ng konstitusyon, kabilang si former Chief Justice Hilario Davide, former COMELEC Chairman Christian Monsod. Ayon sa mga Constitutional Commissioner, anti-poor at anti-human rights ang extrajudicial killings na nagaganap sa bansa. Nawawalan umano ng kabuluhan ng konstitusyon na ipinaglaban noon dahil sa iba't ibang paglabag sa karapatang pantao na nangyayari kaugnay ng kampanya ng pamahalaan laban sa droga. Tinutulan rin ng mga Constitutional Commissioner ang death penalty na direktang paglabagaan nila sa konstitusyon. Ayon sa CHR, hindi dito nagtatapos sa kanilang pakikipag-partner sa ibang law group. Inaasahan na madadagdagan pa ang mga grupo na makikiisa sa kanilang laban upang ipagtanggol ang karapatang pantao. Yan ang latest. Balik sa iyo, Wyla. Maraming salamat sa iyo, Mon Ocson, live mula sa Quezon City. Irekomenda ng Government Peace Panel kay Pangulong Rodrigo Duterte na ituloy ang peace talks sa National Democratic Front of the Philippines o NDFP sa kabila ng deklarasyon ng CPP-NPA na tapusin na ang tigil putukan. Narito ang report ni Nel Maribuho. Tuloy pa rin ang unilateral ceasefire ng pamahalaan sa kabila ng pag-withdraw ng Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA sa umiiral na tigil putukan. Ito ang irerekomenda ng Government Peace Panel kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ayun, pag-withdraw nila, I think our move is to continue the ceasefire declared, unilateral ceasefire declared by the President. Nagdesisyon ng NPA na tapusin ang unilateral ceasefire simula sa February 10 dahil sa hindi pagpapalaya ng pamahalaan sa mga political prisoners. On the part of government, we are ready for anything that will require us also to act accordingly. Unfortunately, may decision sila to cancel, but that is their own call. We respect that. Sa kabila nito, nilinaw naman ng CPP-NPA na patuloy pa rin ang suporta nila sa ongoing peace talks ng National Democratic Front of the Philippines at pamahalaan. Ayon kay Government Chief Peace Negotiator at Labor Secretary Silvestre Bello III, bagamat hindi inaasahan na tatapusin ng CPP-NPA ang ipinatutupad na unilateral ceasefire sa gitna ng nagpapatuloy na peace process, ay naniniwala pa rin ang pamahalaan sa pagnanais ng NDFP na magkakaroon ng bilateral ceasefire. The mere fact that they agreed to meet again on February 22 to 25 in the Netherlands is an indication that they see the value of a bilateral ceasefire agreement. Otherwise, bakit pa sila mag-i-schedule ng meeting? Kung hindi namin sila pinagkakatiwalaan, hindi na kami makikiharap sa kanila. Kung may ceasefire, yung hindi lang nami-minimize yung violence, but na-avoid natin yung mga problema that might affect the conduct of the peace talks. Tiniyak naman ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na bagamat pinaiiral pa rin ng pamahalaan ang unilateral ceasefire, hindi mangingimi ang militar na ipagtanggol ang publiko laban sa mga miyembro ng NPA na manggugulo sa katahimikan at kapayapaan sa mga komunidad. Pero wag naman silang magpakita ng mga baril yan, kalat-kalat na baril, tapos nananakot ng mga tao, doing something that are illegal, then they become lawless elements. Kaya we will run after them. Samantala, nakatakdang magpulong ngayong buwan sa The Netherlands ang ceasefire committees ng pamahalaan at NDFP upang talakayin ang interim bilateral ceasefire. Habang sa buwan naman ng Abril, magpapatuloy ang ika-4 na round ng formal peace talks. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, inihayag ni NDFP Chief Peace Negotiator Fidel Agkawili na tapos na ang peace negotiations dahil sa pagtapos ng CPP-NPA sa unilateral ceasefire na idineklara ng pamahalaan.
Sumulat na si Agkawili kay GPHP's Panel Chairman Secretary Silvestre Bello III na maaari pang ipagpatuloy ang peace talks kahit na tinapos na ng CPP-NPA ang tigil putukan. Ayon kay Agkawili, nangyari na ito noong panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos na kahit na walang unilateral ceasefire ay patuloy pa rin ang pag-uusap ng magkabilang panig. Sinabi pa ni Agkawili, 12 kasunduan ang kanilang naaprubahan noong mga panahong iyon na kinabibilangan ng Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law o CARIL. Susunod, mahigit 100 sugatan sa nagaganap na sunog sa isang pabrika sa loob ng export processing zone sa General Trias, Cavite. 15 milyong piso ang halaga ng smuggled na mga sibuyas nasabat ng Bureau of Customs sa Maynila. At pagpapautang ng walang tubo at collateral sa mga biktima ng kalamidad, inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nakasabat ang Bureau of Customs ng 11 container ng sibuyas na nagkakahalaga ng 15 milyong piso. Samantala, formal lang nagsimula ang operasyon ng Container Control Unit ng BOC. Mula sa Maynila, may report si Aiko Miguel live. Aiko. Magandang tanghali, Floor. Nagkakahalaga ng 15 milyong piso ang nasabat ng Bureau of Customs na 11 40-footer container vans na naglalaman ng mga sako-sakong pulang sibuyas mula sa India. Isang buwan na ang nakakaraan ngunit wala pang consignee na nagkiklaim ng mga sibuyas. Kasalukuyan namang nasa Manila International Container Port ang mga container van. 8 sa mga container van, Floor, ay nakapangalan sa Meriban Sales Corporation na naka-address sa Binondo, Manila. At ang 3 ay nakapangalan sa Malaya Multipurpose Cooperative na naka-address naman sa Candaba, Pampanga. Sa investigasyon ng BOC, walang valid import permits mula sa Bureau of Plant and Industry ang mga produkto. Ayon kay Commissioner Nicanor Feldon, malinaw na economic sabotage ang smuggling ng agricultural products. Nalabag din ang Republic Act 10845 o ang Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Magsasampa ng kaso ang Bureau of Customs sa mga consignee at may tuturong itong non-bailable dahil mahigit 1 milyon ang halaga ng smuggled onions na nasabat ng Bureau of Customs. Samantala, Floor, kasabay ng operasyon kaninang umaga ng BOC ang inauguration o formal na pagbubukas ng Container Control Unit sa tanggapan ng BOC. Ito ay isang programa na inisponsoran ng United Nations Office on Crime and Drugs at World Customs Organization. Floor, ito ay upang ma-monitor ang mga kahina-hinalang shipments na papasok sa bansa, masiguro ang border security ng Pilipinas at maging ang pagmomonitor sa anumang banta ng terorismo sa bansang Pilipinas. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Floor. Aiko Miguel, nagulat mula sa Maynila. Bibigay na sa mga Social Security System o SSS pensioner ang unang 1,000 pisong increase sa kanilang pensyon ngayong Pebrero. Narito ang report ni Grace Casin. Matatanggap na ngayong buwan ang mahigit 2 milyong retiradong miyembro ng SSS ang dagdag 1,000 pensyon. Dahil hindi na ibigay ang unang 1,000 piso noong Enero, karagdagang 2,000 piso ang papasok sa ATM account ng retired pensioners. Sa ngayon ay hinihintay na lang ng ahensya ang pirmadong executive o memorandum order ni Pangulong Rodrigo Duterte bago ito tuluyang ipamahagi. Yung pong pera nakahanda na nakaabang na yon, and anytime na ma-receive na namin yung instructions from the Office of the President, go na po talaga. Kaya naman masayang-masaya si Lolo Roberto at ngayon pa lang ay nakalista na kung saan niya gagamitin ang matatanggap na pera. Sa bahay, yung mga pag-ano ng kuryente, tubig, ganun po. Sa maintenance ng gamot. Umaasa naman ang SSS na maibibigay nila ang second tranche ng pensyon na nagkakahalaga rin ng 1,000 piso sa taong 2022. That additional contribution will be used naman to lengthen the actuarial life. Kaya at the end of the day po, 2040 ang lifespan ng pension ng SSS Pension Fund.
Kasabay nito ay muli namang nagpaalala ang SSS sa mga employer na siguraduhing regular na nagre-remit ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado upang makaiwas sa penalties at reklamo. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Aprobado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pautang o loan grant sa mga biktima ng kalamidad. Ito ang inihayag ni Agriculture Secretary Manny Piñol. Sinabi ni Piñol na maaari nang mag-file ng loan application ang mga magsasaka at mangingisda sa Department of Agriculture. Ayon kay Piñol, walang tubo at kolateral ang ibibigay na loan sa mga naapektuhan ng kalamidad na nagkakahalaga ng 35,000 piso. 10,000 piso naman para pambili ng pagkain ng iba pang biktima ng kalamidad. Nilaanan nito ng pondo ng Department of Agriculture ng 1 bilyong piso sa ilalim ng Survival and Recovery o SURE Loan Program ng ahensya. Naaprubahan ni Pangulong Duterte ang loan matapos ang naganap na pagbaha sa Davao Region, Agusan del Sur at Bukidnon. Pag-aaralan ang bubuuin ng Tripartite Convergence Committee ng pamahalaan ang mga lugar na ipagbabawal ang logging o pagtotroso. At mula sa Malacanang, may report si Rosalie Coz live. Magandang tanghali sa iyo, Rosalie. Yes, magandang haliwayla. Iniatas ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbuo ng Tripartite Convergence Committee sa pamamagitan ng Department of Environment and Natural Resources, Department of Agriculture at Department of the Interior and Local Government. Layo nitong pag-aralan at talakayin ng total lag ban sa mga partikular na lugar upang mabigyan ng proteksyon ng watershed sa bansa. Ayon sa pahayag ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella, susuriin ng Tripartite Convergence Committee ang mga permit sa pagtutroso. Lilikha rin ito ng isang mapa kung saan nakadetalya ang mga lugar na mahigpit na ipagbabawal ang logging, gayon din kung saan naman ito maaaring pahintulutan tulad ng mga industrial farm kung saan ang mga puno ay cultured para sa paggawa ng furnitures at iba pang wood-based industries. Una nang nagpahayag ng concern si Pangulong Duterte sa mga indigenous farmer na gumagamit ng kahoy para naman sa domestic use. Iniatas ng Pangulo ang pagbuo sa naturang komite sa Unbank meeting ng Climate Change Commission sa Malacanang kamakailan. Waila. Maraming salamat sa iyo, Rosalie Coz, live mula sa Malacanang. Sa iba pang balita, nagsimula na kahapon ang pagtalakay ng mababang kapulungan ng Kongreso sa panukalang pagbabalik ng parusang kamatayan sa bansa. Narito report ni Nel Maribuho. Nasimulan na kahapon ang pagtalakay ng Kamara sa House Bill No. 4727 o Death Penalty Reimposition Bill. 193 na kongresista ang dumalo sa sesyon, kaya naman agad na nagkaroon ng quorum at nasimulan ng deliberasyon sa pamamagitan ng sponsorship speech ng mga nagsusulong nito. Unang nagbigay ng kanyang sponsorship speech ang principal author na si House Deputy Speaker Fredenil Castro. Dito niya binigyan diin ang pangangailangan na maibalik ang parusang kamatayan dahil sa tumataas na bilang ng mga karumal-dumal na krimen. Ang pagbabalik ng kaparusang kamatayan ay hindi kalaban ng bayan o taong bayan. Sa kabilang dako, ito ay kalaban ng mga salarin na walang takot, awa o budhi na isaganap ang karumal-dumal, kasuklam-suklam at kakilakilabot na mga krimen. Iniisa-isa ni Congressman Castro ang mga nakaraang karumal-dumal na krimen na naitala sa Pilipinas tulad ng 2009 Maguindanao Massacre at ang kasalukuyan lamang na kaso ng kidnap slay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju. Ang kanyang abo ay ipinaanod sa tubig ng palikuran upang hindi madiskubre ang krimen kapareho ng biktimang Koreanong mamumuhunan na si Ji Ik-ju na ang pangarap ay tumanda, magretiro sa Pilipinas. Ngunit dahil sa haba ng talumpati ni Representative Castro na umabot ng halos 1 oras, ilan sa mga kongresista ay nagsiuwian na.
Kaya naman bumaba ang bilang ng mga kongresista sa plenaryo at hindi na naabot ang requirement na bilang ng mayorya para sa pagkakaroon ng quorum. Agad namang hiniling ni Buhay Party List Representative Lito Atienza na suspindihin na ang deliberasyon. 6:30 p.m. nang mag-adjourn ang plenaryo nang hindi pa nakapag-sponsorship speech ang natitirang 3 kongresista, kabilang na si House Committee on Justice Chairman Reynaldo Umali. Dahil dito muling itutuloy ang deliberasyon sa kontrobersyal na panukalang batas sa Lunes. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Ipinahayag ng isang psychologist na maaaring isa sa nakaka-impluwensya ang social media sa pagiging marahas ng mga kabataan sa ngayon. May report si Mon Hocson. Madalas ng laman ng social media ang mga eksena ng nag-aaway ng mga estudyante sa loob at paligid ng eskwelahan. Ayon kay Dr. Camille Garcia na isang psychologist, nagiging form of entertainment na ito kung kaya't madalas itong nagva-viral. Dagdag ni Garcia, ang social media at mga napapanood sa telebisyon ang isa sa mga dahilan kung bakit nagiging marahas ang mga kabataan ngayon. Kasi parang wala na tayong control eh. So noon, pag sinabi mong ganito na may ginawa yung adult, may magsasabi na mali yan. Ngayon, post lang ng post, tinitingnan mo ngayon, wala man nagsasabi na huwag niyong tularan itong naka-viral video na to. Katulad na lang ng kaso ni Van na muntik nang masaksak ng kanyang kaklase sa loob mismo ng kanilang eskwelahan matapos niyang madiskubre ang mga inipong mahahalay nitong larawan. Ayon sa ina ni Van, bagamat sa kamay lamang ito nasugatan, itutuloy nila ang pagsasampa ng reklamo sa kaklase ng anak. Tutuloy ko po yung demanda kasi nakakatakot po eh. Baka may mangyari sa ibang mga bata, mahirap na po para maging alerto naman po yung eskwelahan din po. Sa iba. Ayon sa report na inilabas ng Digital in 2017 Global Overview, nangunguna ang Pilipinas sa listahan ng pinakamatagal sa paggamit ng internet sa buong mundo na umaabot ng 9 na oras kada araw. Ayon kay Dr. Garcia, kung hindi magagabayan ng wasto ang mga kabataan sa paggamit ng internet, ay maaaring lumala ang sitwasyon kapag tumanda na ang mga ito. Sometimes we use social media as our parang next parent. Since napapatahimik yung isang bata, parang okay na lang kasi tahimik, nasa loob naman ng bahay. Pero you no longer knew your son or your daughter pagdating sa ganyan kasi yung thinking nila, it's entirely different. Ang payo ng mga eksperto sa mga magulang, limitahan ang kanilang mga anak sa paggamit ng internet at pagsikapan na ma-involve ang mga ito sa mga outdoor activities. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Umakyat na sa mahigit 100 ang bilang naman nasugatan sa sunog sa loob ng Export Processing Zone sa General Trias, Cavite. Mula sa Cavite, may report si Randy Forastero live. Randy? Yes, Lakay. 3 na ang kumpirmadong nawawala habang may 100 ang bilang ng mga nasugatan sa nagpapatuloy na sunog sa loob ng Export Processing Zone sa General Trias, Cavite. Ayon kay Cavite Governor Jesus Crispin Boying Rimulya, sa 104 na nasugatan, 4 na po sa mga ito ang nakakonfine sa ospital na karamihan ay dinala sa Divine Grace Medical Center. Maliban sa mga Pilipino, ay mga Japanese national rin umano na kabilang sa mga nasugatan. Wala pa namang napaulat na nasawi sa insidente. Pasado 5 kahapon pa nang sumiklab ang apoy sa House Technology Industries Factory na umakyat sa Task Force Charlie. Ayon kay Governor Rimulya, maraming kahoy sa pabrika kung kaya't mabilis ang pagkalat ng apoy. Nasa 6,000 factory worker ang nasa gusali nang mangyari ang sunog. Kapwa nagtutulungan na ang kumpanya ng pabrika at ang lokal na gobyerno upang umasiste sa mga biktima. Ayon kay Rimulya, aabot sa 6 hanggang 7 bilyong piso ang pinsalang idinulot ng sunog. Sa ngayon ay patuloy pa rin inaapula ang sunog sa pabrika. Nagsasagawa na rin ng investigasyon ng mga otoridad sa pinagmulan ng sunog. At yan muna ang ating update live mula dito sa General Trias, Cavite. Balik sa inyo. Aray. Maraming salamat, Randy Forastero. Nag-uulat na live mula sa Cavite City. Kaya naman alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Iatid ng ating kasangbahay na si Deb Riveral live mula sa Cebu City. Palmon to, Deb. Yes,
Mas daghang salamat lakay ug maayong udto sa atong mga kasangbahay. Aniya ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa Pilipinas. Gitangtang sa National Housing Authority ang kabalaka sa mga benepisyaryo sa pabalay sa Eastern Visayas sa kalidad sa mga gitukod nga housing units alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Kini ang report ni Jeneline Gakit. Siguro ang National Housing Authority nga kaupod hatututukan ng era ahensya ang kalidad ng mga ititindog nga housing units sa Eastern Visayas. Kadamanan mga ini inaada probinsya iton Leyte nga durugod kapiktado hadtuhan storm surge han maglasurbuan bagyo Yolanda. Damo ang mga balay nga nagkaguguba ha Tacloban City, Biliran, Western Samar, Eastern Samar nga na Southern Leyte. Utro liwat nga nagdig-on ang National Housing Authority nga tanan nga specifications para mga housing unit inasunodhan ira mga developer asa nga waray substandard hini. The engineering aspect of substandards, if you don't comply the details and specifications, but all of this have met, but there are defects. Sabi ko sa mga developers ko, if you are not able to do that, we will suspend the contract, we will terminate the contract, we will file liquidated damages against you. So, dugang pan NHA, igindiri gihapon niran subcontractor asa nga waray angay kabarakan mga makarawat hinpabalay. Do not allow another level of subcontracting kasi poor na ang quality nun. Kung si subcontractor, mag-subcontractor pa, mag-subcontractor, if we find violations to that, talagang ika-cancel naming permits nila. Samtang, ginyakan gihapon ha National Housing Authority nga manining kamo tira nga masunod ang deadline nga ginhatag ni Presidente Rodrigo Duterte. Manunumduman nga gintagan ni Rahan Presidente hintubtob Marso para mahumanan pabalay ngan makabalhin na ang mga benepisyaryo hini. Jeneline Gakit, UNTV Notisya ngan Bulig, Tacloban, Leyte. Gitutukan karon sa nagdumala sa Bulacan Provincial Jail ang pagtaod og mga CCTV camera aron mabantayan ang kalihukan ug seguridad sa libuan ka mga pinirison ini. Ani ang balita ni Nestor Torres. Puspusan na ang ginagawang pag-install ng mga closed-circuit television o CCTV cameras sa Bulacan Provincial Jail sa Malolos, Bulacan. Ayon kay Provincial Jail Warden Fernando Villanueva, nasa 11 unit ng CCTV camera ang inilagay na sa ilang sulok ng kulungan, bukod pa sa hallway, mga gate at parking area. Plano rin nilang magkabit ng 5 pang CCTV camera sa loob mismo ng bilangguan upang mamonitor ang mga aktibidad ng mga preso. Yung nailagay namin, yung sa perimeter pa lang at saka yung papasok. Lahat ng gate na papasok at palabas, yung ingress at egress, may CCTV lahat dyan. Pero within this month siguro, may install na rin namin yung mga CCTV sa loob mismo ng mga selda. Naniniwala ang pamunuan ng Bulacan Provincial Jail na sa pamamagitan ng mga ikinakabit na CCTV ay mas mababantayan pa ang seguridad ng kulungan at madidisiplina ang 3,500 inmates dito. Mababantayan rin ang mga taong pumapasok at lumalabas sa jail premises. Dapat higpitan kasi bawal talaga yan eh. Kontrabando, bawal yan. Lalo na pag illegal drugs yun, talagang pinagbabawal natin. Yan ang talagang napaka-importante na walang makapasok na kahit na anong klaseng droga sa loob ng provincial jail. So yun ang talagang binabantayan natin mabuti para sa ganon wala kahit na isang droga na makapasok dito sa provincial jail. Umaasa naman ang Bulacan Provincial Jail Management na mananatiling drug-free ang kulungan. Masasabi ko na talagang drug-free ang Bulacan. Hindi lang ang mga jail guard ng province of Bulacan ang nagse-search palagi dito sa provincial jail, kung hindi kasama rin namin yung mga PNP na sila mismo ay nagse-search din dito. Hindi lang isang beses, maraming beses na nag-search ang PNP rito at wala silang nakukuha kahit na anong klaseng drugs dito sa loob. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Nanawagan sa kagamhanan ang mga mulupyo sa 4 ka barangay sa Masbate nga tarungon na ang lapukon o gubaon nga karsada sa ilang lugar. Si Jerry Galicia sa maong report. Damo na residente ang nag-aagrangay sa pagkasira sa mga kamino sa 4 na barangay sa mga mabukid na parte San Uson, Masbate.
Peligroso sa mga nagabiyahe hali sa Barangay Simawa, Sentro, San Jose at Madao, an malapok kag mabato na agihan, lalo na kay mga hatag-as na bangin sa nina mga lugar. Kaya napapilitan kaming magbaba ng aming mga produkto sa magitan ng habal-habal. Apektado ang kabuhayan sa mga parauma kay dili maibiyahe an inda mga produkto. Lisod mga agihan. Medyo dako mikingkam dahil na ginasagkad sinsrakyan. Kay kuhaon man pick upon man sa mga dre. Unya gihabal-habal dako mawara sa amon kay lisod maibiyahe ang mga residente na kinahanglan darahon sa ospital. Dito dadalhin sila sa ospital. Hindi yan naabot ang ospital, nanganak na niyang yan na sa daan. Kung minsan pang mamatay ang bata. Hangyosan mga residente na kung tani may paayo an inda kamino, agud dili malisudan sa pagbiyahe. Sana po yung mapalakas yung pagpapagawa ng mga farm to market road kagaya dito sa amin dahil isa itong paraan para lumakas o lumaki ang kita ng tao at mabawasan yung peligro. Jerry Galicia, UNTV Barita, kagresponde, Masbate. Og kana ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik din ha sa inyo lakay. Daghang salamat, Deb Riveral. Susunod, BFP firefighters tatangkaying talunin sa first game ang twice to beat PNP responders sa quarterfinals ng UNTV Cup Season 5 sa Linggo. Adilang karsada sa Baguio City, isasara sa mga motorista kaugnay ng pagdiriwang ng Panagbenga Festival 2017. Kailangang talunin ng BFP firefighters ng 2 beses ang PNP responders sa quarterfinals upang makausad dito sa semifinals ng UNTV Cup Season 5. Gaganapin ang unang laban ng firefighters at responders sa Linggo sa Pasig Sports Center. Narito ang report ni Bernard Dares. Amores, Martojano. Masyadong mataas ang adrenaline ng bawat team. We'll do the double effort para lalong lumakas ang team. Porsigido ang Bureau of Fire Protections na maipwersa ang do-or-die game kontra 3-time runner-up PNP responders sa kanilang sagupaan sa quarterfinals ng UNTV Cup Season 5 sa Linggo, alas 3 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Hawak ng PNP responders ang twice to beat advantage. Ibig sabihin, kapag nanalo ang PNP, pasok na sila sa semifinals at magpapaalam na sa liga ang BFP. Kapag nanalo naman ang firefighters sa Linggo, maipupwersa nila ang win or go home. Mataas ngayon ang moral ng firefighters dahil sa record nilang 6 na panalo at 4 na talo. 2 sunod silang nananalo sa huli nilang mga laban. Kontra NHA Builders noong nakaraang linggo. At ang BFP rin ang team na unang nagpatikim ng pagkatalo sa powerhouse rookie team BOC Transformers. Nice pass kahit out of control ng Hindi, siguro habang tumatagal yung league, nagkakaroon kami ng puisip sa team. So medyo nagkakaroon kami ng teamwork ngayon, kaya medyo lumalakas. Huling nagbakbakan ng BFP at PNP noong December 18 kung saan tinalo lamang ng responders ang firefighters sa pamamagitan ng 2 puntos, 86-84. Ngunit ang PNP responders nangakong pipiliting muling makapasok sa semifinals at di na pahihiritin pa ang BFP. So babalik kami dun sa last game namin. At the same time, babalik pa rin kami dun sa mga game na nanalo sila. So mag-aaral kami. Preparation pa rin kami. Bernard Daddies para sa UNTV Cup Season 5. Alamin naman natin ang ibang balita sa labas ng bansa mula kay William Tio. Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. Former chairman and chief executive of ExxonMobil, Rex Tillerson, has been sworn in as President Donald Trump's Secretary of State.
56 senators voted for Tillerson while 43 said no. The vote came after Senate Republicans changed the rules in order to approve Trump's nominees for Health and Treasury despite a Democratic boycott. Tillerson, who has never held political office, faced intense scrutiny over his ties to Russia. As Secretary of State, Tillerson will handle relations with countries including China and Russia and negotiate matters such as climate change and human rights on behalf of President Trump. And still in the U.S., prisoners took 5 hostages at a Delaware prison on Wednesday, later releasing one and entering into negotiations with state and federal authorities while continuing to hold the remaining 4. Police said all 5 hostages were State Department of Correction employees, and the one who was released was taken to the hospital with non-life-threatening injuries. Overall, the men's prison holds about 2,500 minimum, medium, and maximum security inmates, including pretrial detainees and inmates sentenced to the death penalty. And in other news, more than 250,000 Romanians marched on Wednesday after a decree was passed that could free dozens of officials jailed for corruption. Some protesters in the capital threw firecrackers and smoke bombs at police who responded with tear gas. Romania's top judicial watchdog, the Superior Magistrates Council, earlier in the day filed a constitutional court to challenge the decree. The leftist government, led by Prime Minister Sorin Grindeanu of the Social Democratic Party, says it is needed to ease overcrowding in prisons. 6 Western countries, including Germany and the United States, issued a joint statement warning that the government's move would undermine Romania's international reputation and position in the EU and NATO. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William Theo, for the latest around the globe. Ilang kalsada sa Baguio City ang isasara sa February 25 at 26 para sa Floral Float Parade at iba pang aktibidad kaugnay ng Panagbanga Festival. Mula sa Baguio City, may report si Grace Doctorero live. Maimbaga malam, Grace! Maimbaga malam, Lakay, ilang pangunahing kalsada nga sa City of Pines ang isasara kalinsabay ng pagdiriwang ng Panagbanga Festival 2017. Sa February 25 hanggang 26 mula alas 8 ng umaga hanggang tanghali ay isasara ang Upper Session Road mula Session Road Rotonda, Maharlika Road at Harrison Road. Ang pagsasara ng kalsada ay kalinsabay ng isasagawang Floral Float Parade. Inaasahan namang aabot sa 20 small, medium at large na mga flower floats ang paparada sa naturang festival. Sa plano ng Baguio Flower Festival Incorporated, ang parada ay magsisimula sa Panagbanga Park, Upper Session Road. Samantala, naglabas na ng administrative order ang Office of the Mayor na nagdideklara ng class suspension sa lahat ng antas dito sa Baguio sa February 25. Sa ngayon ay nakalatag na rin ang seguridad sa buong syudad upang tiyakin na maayos ang idaraos ng pagdiriwang ng Panagbanga Festival 2017. At yan mo ng ating update live mula rito sa Baguio City. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Grace Doctorero, nag-ulat ng live mula sa Baguio City. At yan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa anumang panig ng daigdig. Magandang tanghali.